Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kagabi mga kaibigan, ako napakalakas ng ulan po. Alam nyo na, ganito talaga. Ngayon naman mga kaibigan, baka medyo may araw na siguro ang panahon natin ngayon kasi medyo umiinit na po. Gusto ko po kasi mga kaibigan, yung medyo may talaga, medyo mainit talaga kasi itong mga manok natin mga kaibigan, pag medyo malamig yung panahon tapos palaging umuulan po, talagang prone po sila sa sakit mga kaibigan. Tayo naman mayroon naman tayong gawin para po, araw-araw naman tayong kumukuha ng mga buhangin mga kaibigan. Ayun lang talaga, talagang gawin natin yung homework natin sa bahay para naman medyo makaproduce tayo ng mga ganda at malulusog na manok po. Itong pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kay Arvin Lumayog, Marikina, Jubintino Labrigas, at saka si Gilbert Truado, Antipulo, MRM Guapo Boys, Richard Pailano Tomas, at saka si John B. Bibilina, John B. Bubilina. Hirap naman i-pronounce ito. Sagutin muna natin itong tanong ni John B. na ano daw dapat gawin kung mainit ang paa ng isang manok. Yung naman talaga mga kaibigan, pag mainit yung paa na yung manok, either dry na yung manok mo or baka piniga ng gusto. Kasi itong manok mga kaibigan, sa akin lang pag kondisyon ko ako, yung tamang-tama lang talaga mga kaibigan, kasi pag medyo mainit yung manok, baka dry na yung mo, kulang sa moisture, madali lang naman yun mga kaibigan. Pakainin mo lang ng saging or painumin lang ng isang deep na tubig, yun lang naman mga kaibigan. Napakasimple, kasi mas maganda kasi yung medyo malamig-lamig yung paa ng ating mga manok mga kaibigan. Hindi ko lang alam mga kaibigan ba't ganun po, pero sa akin naman yan, sa pagkakaalam ko sa sarili ko mga kaibigan, pag medyo mainit yung paa ng isang manok mga kaibigan, ito lang short po ang cutting nun mga kaibigan, talagang hindi extended yung paa po dahil medyo kulang sa moisture or masyadong tuyo yung manok mo. Kaya yun po yung sign mga kaibigan, yung medyo nagbaliktad-baliktad yung balahibo, masyadong dry na po. Madali lang naman yan mga kaibigan, pakainin mo lang ng saging, or kung wala ka mang saging dala, painumin mo lang na isang dip ng tubig, yun lang po. Ito lang po sa akin lang yun mga kaibigan. At saka may nagtanong din na ano daw magandang gamitin pag gumagamit ka ng medyo mistisuing manok po, kasi palagi na daw siyang natatalo mga kaibigan, itong si Richard Pailano Tomas. Sa akin po dyan mga kaibigan, dati pa ang ginagamit ko talagang mga kaibigan, yung medyo mistisuing na manok, yung broodcock mga kaibigan. Kasi yung broodcock naman mga kaibigan, sa aking pagkakaano po magmana yung yung offspring po. Yun ang gamitin ko mga kaibigan, kasi pag magmana yun, bisisuing manok mga kaibigan, kadalasan talaga or kalimitan naman dyan, karamihan talagang magagaling po. Ipares mo yan mga kaibigan, yung may mga bloodline talaga, yung inahin mga kaibigan. Kasi ang sabi po nila mga kaibigan, sabi lang po sa mga eksperto na talaga mataas daw ang dugo ng makapasok sa akin dyan mga kaibigan, 50-50 po. Pero mas medyo kampante po kung mga kaibigan pag ginagamit ko yung may bloodline talaga, yung inahin po, saka misusuhin na lalaki po, para makaproduce ka ng medyo magaling na manok, at saka may mga palo din talaga mga kaibigan. Yun lang po sa akin. Sana baka kung yan ang sundin mo mga kaibigan, baka masiyahan ka dyan mga kaibigan, kasi ang daming business ko na yan ginagawa po na medyo hindi naman masyadong Bisaya po, misisuhin lang. Medyo ang ama medyo Bisayain, tapos pinarisa ng babae na medyo may bloodline. Ang lumalabas yung mga kaibigan ay mistiso pa rin po. Kaya kung gusto kang mga kaibigan, ipares mo yan ng medyo may lahi talaga, yung may bloodline talaga, yung babae ang gamitin mong medyo mataas ang medyo may kalidad talaga mga kaibigan. Okay na yung broodcock po, kasi maganda yung broodcock na medyo misisuhin, kasi may estilo ang magmana pa rin yun sa mga kaibigan, sa medyo mga offspring po na medyo may mga ilag, may mga angat. Kadalasan naman mga kaibigan, pag misisuhin po talagang angat sarado yan mga kaibigan. Katulad yung mga balaw mga kaibigan, dati pa, naku,
napakagaling ho. Yung mga manok na mga Bisayang Balaw, mga kaibigan, ako, ilang bisis ko yan nakita sa bungan po, lalo na pag bisisuhin, mga kaibigan. Ito lang makauna yan, makatama po. Totoo yan, mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talagang experience na po. At saka, mga kaibigan, itong pag-usapan natin ay ano po, ang pinaka-importanting tingnan o silipin kung ikaw ay pumili ng isang gawing broodcock o broodstag man. Given na yung ano, mga kaibigan, yung mga physical attributes sa isang manok, na minipis yung mga paa, maliit ang ulo, luwa yung mata, medyo mahaba yung liig, at saka mas mataas yung tahi kaysa siyang, yun naman talaga, mga kaibigan, 45 ang buntot. Ganon talaga pag magpili tayo. Pero aside from that, mga kaibigan, mayroon talagang, sa akin po, mayroon talagang dapat tingnan, mga kaibigan, para medyo ma-enjoy ka, mga kaibigan. Pag hindi mo yan malalaman, mga kaibigan, ay nako, talagang mawalan ka ng gana sa mga offspring po. Kasi ang number one doon, mga kaibigan, na talagang silipin ko dyan o tingnan ko para makakuha talaga ako ng mga magaganda o healthy mga offspring po, ay yung ano, mga kaibigan, tingnan mo yung broodcock mo kung talagang magmamakanilya kung kumakain po. Yun talaga pinaka-importante, mga kaibigan. Bago mo yan gamitin, ay maghanap ka talaga ng broodcock, mga kaibigan, na talagang malakas kumakain, mabilis, talagang nagmamakinilya, mga kaibigan, kung kumakain po. Kasi makuha yan o magmana yan sa mga offspring, mga kaibigan, na talagang mga offspring lahat, mga kaibigan, offspring lahat, ay talagang mabibilis kumakain din po. Talagang malalakas kumakain, mga kaibigan. Kaya yun ang pinaka number one na silipin ko, mga kaibigan. At saka itong ano po, itong number 2, mga kaibigan, itong kung magkasta ang iyong ginagamit na broodcock, na pagbalik mo 5 minutes lang ay magkasta ulit, mga kaibigan. Yun ang pinaka importante po. Kasi pag mga manok na ganyan, kaibigan, yung mga producer yan, kasi na-experience ko yan dati, mga kaibigan. Ang manok ko po, ang mga babae ko, mga kaibigan, ay 12. Tapos kasi, mga kaibigan, yung broodcock ginagamit ko pag video magano ng 15 minutes, ay ayaw pa magkasta, mga kaibigan. Gusto niya mga 30 minutes o 1 hour. Saka mo na sigundahan, mga kaibigan. Saka na sila magkasta ulit po. Nako, mahirap yung mga broodcock na ganun. Kailangan talaga, mga kaibigan, na mataas yung ano, yung testosterone level na isang manok. Maliban na yun sa sinaksakan mo na nga. Yung sa akin nga, mga kaibigan, yung golden boy ko, hindi ko yan sinaksakan ng anong, kaibigan, yung injectable na vitamins. Paminsan-minsan lang po. Kung mayroon, bilame lang. Totoo yan, mga kaibigan. Pero kung magkasta, mga kaibigan, 5 minutes lang, pagbalik mo, naku, kasta agad ulit, mga kaibigan. Hindi na ako maghintay. Yung iba, mga kaibigan, may mga broodcock kasi na pagpakasta mo ngayon, maghintay ka pa ng 1 oras, mga kaibigan, bago siya magkasta ulit po. Naku, ano nun, mga kaibigan, magmana naman yan sa mga offspring na lalaki. Ganun din po ang kalalabasan, mga kaibigan. Naku, piliin niyo talaga yung talagang magkasta kahit 5 minutes, pagbalik mo magkasta ulit, mga kaibigan. Yun ang pinaka dapat piliin niyo. At saka pinaka number 1 po, yung talagang malakas kumain, mga kaibigan. Yung nagmamakinilya po, yun ang piliin talaga sa isang broodcock. Hindi lang yung given na yung mga kaibigan, yung mga physical attributes sa isang manok. Example, yung mga hugis ng puso ng saging, yun naman talaga. Pero ang pinaka-importante, mga kaibigan, yun talaga malakas kumakain po. Kasi pag magkondisyon ka ng manok, mga kaibigan, yung manok na pinakondisyon mo ay medyo patimi-timi kumakain po. Naku, yun, kaibigan, nakaka-discourage yun po. At saka kung magpakasta ka, maghintay ka pa ng ilang oras bago kumasta ulit, naku, nakakabore ka yun, mga kaibigan. Kaya pag kayo ay pumipili ng isang broodcock po, maliban sa mga kanila mga purmahan, o ano may yung mga purmahan nila, o anong bloodline man yan, siguraduhin nyo lang, mga kaibigan, na talagang malakas kumakain po. At saka ang estilo sa pagkasta, mga kaibigan, ay talagang kasta ng kasta po. Yun talagang ang dapat yung piliin, mga kaibigan. Kasi pag ang isang broodcock kasta ngayon, maghintay pa kayo ng ilang oras, naku, sana huwag yung piliin yung mga broodcock na ganun, mga kaibigan. Kasi nakakaburing po yun, mga kaibigan. Totoo yan. Bilang isang breeder, ang tagal ko nang nagbibreed, mga kaibigan. Yun lang talaga ang dalawang aspeto ng isang manok na tingnan nyo kung kayo ay pumili ng isang broodcock po. Totoo yan, mga kaibigan. Dito lang tayo. Sana ay nakatulong tayo, o depende lang, mga kaibigan, kung sundin o hindi, okay lang naman sa atin yun. Good morning sa ating lahat po.